Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 78 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nagkalat sa lupa ang mga basag na piraso ng moonstone habang unti-unting lumabas mula rito ang isang nilalang na may pilak na balahibo. Kung isa lamang itong batang nilalang, maaari ko sana itong kontrolin gamit ang fenomenong imprinting, ngunit ang nilalang na ito ay malayong maging inosente. Sunod-sunod na lumitaw ang mga mensahe ng sistema na nagpapaalam na sa unang pagkakataon ay nakatagpo ako ng isang uri ng nilalang mula sa ibang mundo. Ginantimpalaan ako ng 2,000 coins. Tumaas ang aking affinity sa mga nilalang mula sa ibang mundo, at natanggap ko ang kasanayang Otherworld Interpreter Level 1 upang makipag-usap sa kanila. Sa tabi ko, napalunok si Han Soyaong sa kaba. Natural lamang iyon, ang pakikipagtagpo sa isang nilalang mula sa ibang mundo ang hudyat ng pagsisimula ng ikalimang senaryo, isang pagsubok na lubhang naiiba sa mga nauna. Isang maling hakbang lamang ay maaaring magbura sa buong Seoul. Nang mag-activate ang aking bagong kasanayan, lalo pang pinalakas ng protection symbol of the Immuntar ang aking pag-unawa sa wika ng nilalang, at nagsimula ang otomatikong pagsasalin. Isang reklamo ang narinig ko mula sa kumikinang na moonstone bago dahan-dahang tumayo ang nilalang. Sa unang tingin ay mistula itong isang lobo dahil sa pilak nitong balahibo, ngunit alam kong higit pa ito roon. Halos 3 metro ang taas nito at kabilang ito sa Immuntar, isa sa 5 nangingibabaw na lahi ng nawasak na mundong Kronos. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Lycaon ng Immuntar, ang dakilang unang lobo. Habang bumibigat ang hangin dahil sa kanyang presensya, kusang nagtago si Han Soyaong sa likuran ko, samantalang direkta kong sinalubong ang kanyang titig. Nang gamitin ko ang character list, napatunayan ko ang aking inaasahan. Si Lycaon is parang ay 371 taong gulang. Nagtataglay ng mga kakayahang higit pa sa limitasyon ng kasalukuyang senaryo, at sinusuportahan ng constellation na Shadow of a Destroyed World. Isa siyang dating bayani ng Kronos na naging gabay ng Starstream matapos masira ang kanyang sariling mundo. Pinagmasdan kami ni Lycaon ng may pagtataka at tinanong kung kami ba ang gumising sa kanya. Nang tumango ako, binati niya kami sa pagtatapos ng mga tutorial senaryo at nagpahayag ng kanyang kalungkutan na dumating na rin ang sakuna sa aming mundo. Habang nakatingala sa napakalaking Great Hall na nakabitin sa ibabaw ng Seoul, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang gabay na ipinadala upang pigilan ang pagkawasak ng Earth sa pamamagitan ng pagsasanay sa sangkatauhan laban sa mga paparating na kalamidad. Ngunit bigla siyang natigilan nang mapansing kaming 2 lamang ang naroon. Karaniwan, sabay-sabay na napipisa ang 5 gabay matapos ang ika-4 na senaryo at nagtitipon sa paligid ng may-ari ng Absolute Throne. Nang ipaliwanag kong wala kaming hari dahil natapos namin ang ika-4 na senaryo nang hindi inaangkin ang trono, mariin niya itong tinutulan. Iginiit niyang hindi matatapos ang senaryo hanggat walang umuupo sa trono, hanggang sasabihin kong winasak namin mismo ang Absolute Throne. Natigilan si Lycaon sa aking sinabi bago tuluyang sumabog sa galit at pagkabigla. Sinumpa niya ang mga constellation dahil hinayaan nilang mangyari iyon at nagluksa dahil wala nang sinumang mamumuno sa ilalim ng bandila ng dakilang Diyos na minsang nagprotekta sa Kronos. Ang kanyang matinding pagkadismaya ay lalo lamang nagpatunay sa matagal ko ng alam. Sa kabila ng kanilang sinasabing layunin na tulungan ang sangkatauhan, may sarili silang pakay na hinding-hindi ko hahayaang matupad. Tinawag ko siya sa kanyang buong titulo bilang prinsipe ng Immuntar at ipinaalala kong ang Kronos, hindi ang Earth, ang mundong pinamunuan ng kanyang lahi. Pagkatapos ay tinanong ko kung naalala pa ba niya ang 5 kalamidad na sumira sa kanyang mundo. Nang banggitin kong ang katimugang kontinente ay nilamon ng Fire Dragon Igneel, nanlaki ang kanyang mga mata at agad niyang tinanong kung paano ko nalaman iyon. Ipinaliwanag kong si Igneel, ang Disaster of Burning Hell, ang sumira sa Kronos matapos magising mula sa isang meteorite. Bagaman ang aking napatay ay si Lesser Igneel lamang, anumang nilalang na isinilang mula sa isang disaster meteor ay itinuturing pa ring isang ganap na kalamidad. Mapait na sinabi ni Lycaon na mararanasan din ng Earth ang parehong impyernong apoy,
ngunit kalmado kong sinabi na hindi na kailanman darating si Igniel sa mundong ito. Nang sabihin kong napatay ko na siya, tinawanan niya lamang iyon at inakalang isa itong katawa-tawang biro. Walang imik kong inilabas ang protection symbol of the Immuntar, isang bughaw na medalyon na ibinibigay lamang sa mga nakapatay ng isang disaster dragon. Sa sandaling makita niya ito, naglaho ang kanyang ngiti. Nanginginig siyang lumuhod at dahan-dahang idinikit ang kanyang noo sa lupa. Kahit higit 3 metro ang kanyang taas, yumuko siya hanggang sa mas mababa na ang kanyang mga mata kaysa sa akin bilang pagkilala sa akin bilang tagapagtanggol ng kanyang lahi. Nanginginig ang kanyang boses habang humihingi siya ng paumanhin sa kanyang naunang kawalang-galang. Ipinakilala ko ang aking sarili bilang si Kim Dokja, habang panandaliang naisip na sana'y mas kahanga-hanga ang pangalan ko, gaya ng kay Yoo Jong-yuk. Bago ko ibinigay ang una kong utos, inutusan ko si Lycaon na turuan ako ng Way of the Wind, ang lihim na teknik ng Immuntar. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat, ngunit iyon talaga ang pakay ko mula pa sa simula. Dahil napigilan na ang sakuna ng Fire Dragon, ang susunod na kalamidad ay tiyak na ang silangang sakuna, ang Disaster of Questions. Ang tanging paraan upang mapigilan iyon ay ang matutuhan ang lihim na teknik ng Immuntar. Makalipas ang 1 oras, matapos kong ipaliwanag ang lahat kay Han So-young na noon lamang nakahabol sa usapan, tuluyan niyang naunawaan kung gaano kahalaga sa Immuntar ang medalyong nakuha ko matapos patayin ang Fire Dragon. Nahihirapan pa rin siyang tanggapin na si Lesser Igniel ay isa pala sa mismong mga kalamidad at napagtanto niyang 4 na lamang sa halip na 5 ang haharapin ng Earth. Gayunpaman, hirap pa rin siyang maunawaan ang tunay na laki ng banta dahil hindi ito lubusang naipakita sa nobelang Ways of Survival. Ipinaliwanag kong ang lahat ng nilalang na isinilang mula sa Disaster Meteor ay mga kalamidad at si Lesser Igniel ang lumabas kapalit ng tunay na Igniel. Kung hindi ko siya napatay, patuloy sana siyang lalakas hanggang sa matupok ang buong Seoul, katulad ng sinapit ng katimugang kontinente ng Kronos. Nagbiro pa si Han So-young na para akong tagapagsalita o mismong may akda ng Ways of Survival. Ngunit sa huli ay tinanggap niyang ang mga darating na kalamidad ay nasa kanilang tunay na anyo at higit na nakakatakot kaysa sa anumang naranasan namin noon. Nang tanungin niya kung paano namin malalampasan ang mga iyon, itinuro ko si Lycaon na naghahanda na para sa aming pagsasanay sa di kalayuan. Inakala niyang gagamitin ko ito sa pakikipaglaban, ngunit umiling ako. Sa kabila ng napakalakas nitong kapangyarihan, isa talagang duwag si Lycaon, at bilang isang gabay ay ipinagbabawal sa kanya ang direktang pakikipaglaban sa mga kalamidad mula sa ibang mundo. Kami mismo ang kailangang humarap sa mga yon. Hindi nagtagal ay tinawag niya ako, magalang na tinatawag akong protector, isang titulong ayaw niyang palitan, kahit ilang beses ko pang ipagamit sa kanya ang pangalan ko. Sinabi niyang handa na siyang ituro sa akin ang Way of the Wind, isang nakatagong kasanayan na nagbibigay daan sa gumagamit na kontrolin ang hangin na parabang sarili nitong mga kamay at paa. Orihinal na si Yoo Jong-yuk ang nakatakdang makakuha ng kakayahang ito, ngunit sa pagkakataong ito ay wala akong balak ipaubaya sa kanya ang lahat ng magagandang kakayahan. Agad nagsimula ang pagsasanay at napatunayang mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Hindi tulad ng ibang kasanayan, walang lumabas na mensahe ng sistema na nagtatanong kung nais ko ba itong matutuhan. Ang tanging paraan upang makuha ang Way of the Wind ay ang aktual na pagsasanay at pag-unawa rito. Dahil nabasa ko ang nobela, kahit paano ay nagagaya ko ang mga galaw ni Lycaon, ngunit bahagya lamang. Lumipas ang ilang oras habang paulit-ulit kong isinasagawa ang bawat galaw at naliligo sa pawis. Makaraan ang halos 4 na oras ng walang tigil na pagsasanay. Nag-atubili si Lycaon bago nagsalita. Humingi siya ng paumanhin, wari may sasabihin siyang nagpapahiwatig na malayo pa ang aking nararating sa pagkatuto ng lihim na teknik, at iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.